Kasi may nag-post po, di ko lang alam ha kung kailan ito nangyayari, kasi audio recording po ito sa kanya, may tumawag sa kanya, okay? Or siya ba yung tumawag, ni-record yung calls nila at nagbanta siya doon. Ha? Ang itong taong to na I don't know if video call ba ito o parang audio call lang ba ito? Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, pag-uusapan natin itong isang iskandal di umano, okay? Kasi po, meron pong kumakalat ngayon sa social media itong audio recording nitong si Melvin Matibag, okay? Attorney Melvin Matibag ng taga-NBI. Kung maalala po natin, si Melvin Matibag ay meron po siyang mga developments patungkol po kay Vice President Inday Sara Duterte. Lagi nga niyang tinatanong siya ng media kung aarestuhin na ba dito si VP Sara na patungkol dyan sa may lead na raw sila, itong NBI, itong si Attorney Matibag, patungkol dyan sa assassin di umano ni VP Sara. Di ba? Kung si Melvin Matibag ang sasabihan mo, ay sabi ni Melvin Matibag, may ginawa raw si VP Sara na parang may dapat raw imbestigahan si VP Sara doon sa audio record, hindi pala audio recording, yung video ni VP Sara kung saan meron pong grave threat na nangyari. Okay? Mamaya i-explain ko yan. Pero pumutok ito ngayon sa social media itong si Melvin Matibag. Kasi may nag-post po, di ko lang alam ha kung kailan ito nangyayari, kasi audio recording po ito sa kanya, may tumawag sa kanya. Okay? Or siya ba yung tumawag, ni-record yung calls nila at nagbanta siya doon. Ang itong taong to na I don't know if video call ba ito o parang audio call lang ba ito. I don't know kung itong kausap ni Melvin Matibag ay isang radio station announcer o black timer ba ito, news anchor ba ito. Hindi man masyadong malinaw. Pero in my opinion, boses talaga ito ni Melvin Matibag. Okay? Boses niya ito. Gusto ko, dito sa Taong Bayan, dito sa mga audience ko sa Donmar TV, sabay-sabay natin pakinggan itong audio recording ni Melvin Matibag. Kayo nang humusga kung si Melvin Matibag ba ito o hindi. Kasi ayon dito sa nag-post, no? Sa page na My Own Opinion, ay si Melvin Matibag raw ito. Okay? Yan ang ating ipaparinig sa inyo at magre-react tayo. Pero bago ang lahat, like, at i-share itong video na ito para kakalat ito sa Taong Bayan, ang ating opinion. At sa mga first time lang dito, subscribe na po kayo. Libre lang yan. Okay, so, ano ba ang nangyari? Bigyan natin ng konteksto. Ang sinabi ni Melvin Matibag, bago ko i-play itong audio na ito, ang sinabi ni Melvin Matibag, patungkol kay Vice President Inday Sara Duterte, kasi dito sa audio na ito, karma talaga kaagad itong si Melvin Matibag. Kasi, marami ng mga Taong Bayan ang nagsasabi itong si Melvin Matibag, NBI ka pa naman, sumasali ka kasi sa pamumulitika, na hindi ka dapat mamumulitika kasi NBI ka, dapat neutral ka. Di ba? Pero ito yung sinabi ni Melvin Matibag patungkol kay VP Sara. Okay lang po yung maging emosyonal. Ito yung nagko-komentaryo siya dito sa video ni VP Sara, yung di umano si VP Sara ay merong assassin na gustong ipagurgor yung si Bangag, si Tabaluslos, si Liza Tanas. Ito yung reaksyon niya. Okay lang po yung maging emosyonal na damdamin, pero yung ating pong emosyon, wag natin ilabas na illegal o krimen ang magiging resulta. Yan ang sabi niya kay VP Sara, kasi si VP Sara raw nagalit at this time. Pero tingnan nyo itong audio recording ngayon kung itong mga pinagsasabi mo, Matibag, ikaw mismo ang natamaan dito sa mga pinagsasabi mo. Mamaya, i-play ko yung audio na yan. Maaari naman tayong magsalita, maging kritiko sa gobyerno. That's part of our democracy. Pero yung mag-encourage tayong gumawa ng krimen, sasabihin natin emosyonal lang ako, magkaiba po yun. Yan ang sabi ni Atty. Matibag kay VP Sara. Para bang
si BP Sara pa ang tinuruan niyo, di ba? Ay nagalit lang naman si BP Sara kasi may death threat siya. Kaya yan nasabi niya na kapag magurgor siya, ipapagurgor niya yung nagpapagurgor sa kanya. Yan ang ibig sabihin ni BP Sara. Pero ikaw, halatang halata ka na halik ka sa puwet ni Bangag, Melvin Matibag. Okay, nag-a-advise ka pa ni BP Sara, pero ano itong audio recording na ito? O, ito, pakinggan ninyo ha. Pakinggan ninyo. Kasi itong nag-record nito, pinagalitan niya. Pinagmumura talaga niya. Okay? At nagbabanta pa siya. Oh, nagbabanta pa siya, ha? Tingnan ninyo. Pakinggan nyo mabuti. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa iyo. Bakit mo binubos? Ano mo lumang balita 'yon? Bakit ang gusto mo gawin? Pakinggan ninyo masyado ang boses ha, kung si Melvin Matibag ba talaga. Okay? Pakinggan ninyo. Kasi ang nag-post nito, nilagay talaga ha, may ano pa yan ha. O gusto nyo, lakihan ko pa ha. Lakihan natin para makita nyo talaga ha. O, lakihan natin yan. O, para makita ninyo yung pinagsasabi kasi may caption eh. O, ito. Ulitin natin. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa iyo. Bakit mo binubos? Ano mo lumang balita 'yon? Bakit ang gusto mo gawin? Attorney, ano gusto mo pala kasi napapasikat ka? Hindi ba, attorney, si Jason no nagpo-post tungkol kay Yusek. Parang pinagalitan niya kasi nagalit siya na bakit pinost yung balita. I am not familiar kung anong balita na pinost nitong taong ito na pinagalitan siya ni Melvin Matibag. Hindi ko rin makuha-kuha yung boses ng kausap niya kung sino ba talagang news anchor ito, black timer ba ito, sa radio station ba ito. Basta pinagalitan niya bakit pinost. Okay? Tapos nagbanta pa siya sa ang pangalan ng kausap niya, Jason Raw. Sino ba itong Jason? Mag-comment kayo kung sino ito ha. Jason Raw, Jason. May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Bakit mo ko kailangan Ito pala ang pangalan. May na-mention pong Jason, pero yung kausap niya pala, hindi si Jason. Mel Sabio. Hindi ko kilala ito ha. Mel Sabio pala ang kausap niya na pinagalitan ni Melvin Matibag. Okay? Linawin natin, ang kausap ni Melvin Matibag, Attorney Melvin Matibag, si Mel Sabio. Naniniwala po ako na boses po ito ni Melvin Matibag ha. Kayo, ewan ko sa inyo kung anong basa nyo sa boses niya ha, kung si Melvin Matibag ba ito. Basta ako, para sa akin si Melvin Matibag to eh. Anong mo sa akin? Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Sinisigawan niya. Tangina mo. Sinisigawan niya, ganyan ang ugali niya. Okay? Kung si Melvin Matibag man ito, ganyan ang ugali niya ha. Kung maka-advise siya kay BP Sara, akala niya magaling siya. Ano ito ngayon, di ba? Wala kang ginagawa masama. Babae yung asawa ko. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Tangina mo ng politika. Ha? Hindi. Masyado ka nag-ano eh. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama? Ano ko kasi bakit pinupost niyo yung mga balita? Ha? Balita yun. Hindi lang naman eh. Nagalit siya, bakit pinupost raw ng taong ito ang balita? Tingnan nyo, gaano sila, for me ha, it's my own opinion, abusado sa kanilang, sa kanilang kapangyarihan eh. Abusado sa kanilang posisyon. Balita yan eh. Bakit ka magalit? Di ba? Balita yan. If ayaw nyo nang ibalita kayo, maging kayo, aware kayo sa mga pinanggagawa ninyo. Balita yan eh. Di ba? If you think itong taong ito, binalita ka na hindi totoo, kasuhan mo. Di ba? Bakit ka magbabanta sa kanya? O kung yung binalita ng taong ito ay totoo, di ko lang alam, hindi ko familiar ko anong pinost nitong taong ito eh. Di ba? Ako naman ang mag-advise sa iyo, Melvin, kung ikaw man itong boses na ito ha, dapat kinasuhan mo kung sa tingin mo nasira ka. Pero kung ang binalita niya ay katotohanan, i-prove mo yan ngayon. O kung totoo man ang kanyang binalita, mag-sorry ka ngayon. Ganyan lang yan. Di ba? Kasi na-mention na politika, ganun. Di ba?
Wag mo akong pagmumurahin. O, sige. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. I-report mo? Oo, hindi. Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Oo, ayan. Narinig nyo yun? Narinig nyo yun? Kapag pinatay kita, walang ebidensya. Yan ang sabi ha, dito. Sa boses ni Melvin Matibag. I believe na kaboses ni Melvin Matibag yun. I don't know kung i-deny ba ito ni Melvin Matibag. Di ko lang alam. Sabi pa niya, isang oras. Oh, ano kaya ang ibig sabihin niya sa isang oras? After 1 hour? Gugurgurin mo? Nagtatanong nga ako ha. Oh, na-mention pa niya na papatayin niya raw yung kausap niya. Ha? At kapag ginurgur niya, walang ebidensya. Wow! Grabe! Tapos ikaw yung inappoint ng presidente ng Pilipinas dyan sa NBI? Attorney Melvin Matibag? Bakit kaya na-expose itong audio recording na ito? Oh, hindi naman tayo hindi po ito galing sa akin ha. Kumakalat ito ngayon sa social media. Now, kung malalaman ito ni Melvin Matibag, dapat magbigay ka ng statements. Kung ikaw ba ito o hindi ba ito, kung ikaw ba ito o hindi ba ito ikaw at bakit mo nasabi ito at bakit galit ka. Ipaliwanag mo ang sarili mo dito. You can deny all you want. Pero sa tingin ko, in my own opinion, boses ito ni Melvin Matibag ha. Ganyan ka pala sir. Ha? Taga-NBI ka. Kayong mga taga-NBI, kayo sana ang magbibigay ng peace sa ating taong bayan. Pero sa mga ganitong pananalita mo, hindi ka karapat-dapat sa posisyon mo bilang NBI director. NBI director bang tawag dito sa taong ito? Oh. 'Di ba? NBI magsisigaw sa isang tao, sasabihin kapag pinatay kita walang ebidensya. Nakakatakot na talaga itong administrasyong Marcos. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung kailan ito nangyari ha. Pero kahit anong date ito nangyari, mali pa rin eh. Mali pa rin. Tapos may gana ka pang mag-advise sa ating presidente? 'Di ba? Ang dami kasing nagmamalinis, sinisiraan ninyo si BP Sara, pero hindi ninyo tinitingnan ang inyong mga sarili. Yan ang tawag ko sa inyo, mga dilawan at mga loyalista. Hinahangaan ninyo yung mga bait-baita ng mga tao, pero deep inside pala, merong mga ugaling hindi makakain ng aso. Oo, okay na. Meron akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Oh, anong wag magmalinis, attorney? Oh, ngayon, attorney, kung walang, ang sabi doon sa balita, Minardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa'yo yan eh. Kung mapatunayang wala, di wala problema. Anong ano doon? Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay. Ang kanyang reason dito ni Melvin Matibag, buntis ang kanyang asawa. Siguro, sa totoo lang, nararanasan ko naman na buntis ang ating asawa. Hindi naman diyan madali talaga, no? Naiintindihan ka namin, Melvin Matibag. Buntis yung asawa, sabi niya, buntis yung asawa niya, may pinagdadaanan siya. Tapos siguro, may nakita ang asawa ni Melvin Matibag. Ito, ano lang ito ha? Parang analysis ko lang, haka-haka ko lang ito ha, na baka nakita ng asawa ni Melvin Matibag yung balita at nasaktan siguro yung buntis niyang asawa. Di natin alam kung ano yung nararamdaman. Baka naghirap sa kanyang pagiging buntis dahil doon sa pinost na balita. Ang sa akin naman, Melvin Matibag, kung yung ginagawa mo na binalita in public, ang tanong dyan, bakit mo ginagawa? Di ba? Kasi hindi ka naman ibabalita. Alam ko naman, you are considered a public figure. So, dapat alam na yan. Alam mo na yan. Ano ang consequence? Bakit pinasok mo itong trabaho na ito eh? Di ba? So, conscious ka sa mga galaw mo na hindi ka ba issue. Kagaya ngayon sa ginawa mo kay BP Sara ngayon. Pumunta ka doon sa House Committee on Justice. Nagsasalita ka doon. Sabi mo, anong tawag doon? Parang inoobserbahan nyo na, may inoobserbahan na kayo na parang mga assassin ni BP Sara, ini-investigate nyo na ng ganun, ganyan. Di ba? So,
alam mo yan na makikita ka in public kasi pumunta ka doon sa sa House Committee on Justice, ibabalita yan, magiging issue na yan, kakagatin yan ng media. Oh, hindi ka ba nag-iisip sa asawa mo? Oh, di ko lang alam ha. O ngayon, kung ibabalita yan at marinig yan ng asawa mo, di ba? Masasaktan. Hindi mo na inisip. Kung ako pa sa'yo, taga-NBI ka, iwasan mong ng ganyan na mamumulitika ka. Pero hindi ko lang alam kung sino nag-utos ba sa'yo. Baka may nag-utos sa'yo, baka inutusan ka ng presidente o kaya pumunta ka dyan sa House Committee on Justice hearing. Ilabas mo yung investigasyon nyo, baka may nag-utos sa'yo, hindi ko lang alam. Okay? Tapos ngayon, meron kaming maririnig na audio na parang iba talaga sa personality mo, sa totoo pala, may tinatago ka palang ugali. Di ba? Na iba talaga sa mga pinagsasabi mo. Pa-advise ka pa kay BP Sara. Iisa ka palang bungangera rin eh. Pinagmumura mo itong taong ito eh kasi ayaw mo yung na-post na balita. Ikaw ang nagbibigay sa anak ko. Masasawa ko na nagpupunta siya. Bandaan ko to. Attorney, balita sa TV yan. Bakit mo sa akin isisisi? Anong balita sa ano? Anong hindi mo sabihin? Balita yan eh. Bakit mo ko pinagbabandaan mo na ako? Pinagbabandaan, sinabi, naka-record to. Napapatayin mo ako na isang bala ka lang. Naka-record ito. Hindi, naka-record ito. Papunta na ako police station ngayon. Wala akong ginagawa sa'yo. Kayo ang napakayabang. So yun ang sabi niya ha. Pakinggan natin ulit ha, na walang putol-putol na hindi ako magko-comment para malinaw. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa'yo. Bakit mo binubos? Ano mo lumang balita yun? Bakit gusto mo gusto mo gawin? Attorney, ano gusto mo palabasin? Napapasikap ka? Hindi ba, Attorney, si Jason nung nagpo-post tungkol kay Yusek Dave, may sino kay Jason, putang ina mo, ikaw kinakausap ko. Kaya nga, bakit mo ako mumurahin? Hindi natin alam na mention pala yung Yusek Dave ha, si Yusek Dave na mention. May sinabi ba ako masama doon? Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Kayo ang nagbibigay ng mali siya. Bakit mo ko kailangan anong mo sa akin? Kaya nga, attorney, dapat kinakausap mo ko na, wala akong sinabi sa iyong masama. Wala akong sinabi masama. Babae yung asawa ko. Kaya nga, ano po ba ang kasalanan ko? Sige, anong kasalanan? Attorney, politika eh. Politika, may sinabi ba ako masama doon? Hindi. Masyado ka nag-aanay. Ano ba sinabi kong masama doon? May sinabi ba ako masama? Ano ko kasi, bakit pinupost niyo yung mga balita? Balita yun. Hindi lang naman. Balita yung gago. Balita ba ako? Gago. Bakit ka nagagalit? Luma na pala yun. Tangina mo. Buntis yung asawa ko na may nakikita ngayon. Putang ina ka. Sige. Yan. Ano isang oras, attorney? Putang ina mo. Huwag mo akong pagmumurahin. Sige, okay. Ako, bababa ako ng police station para i-report yung pag-ano mo. I-report mo? Opo. Dahil pag pinatay kita, walang ebidensya. Ayan. Okay yan ha. Meron akong ebidensya na sa'yo. Attorney Melvin Matibag, wala akong sinabing masama sa'yo against sa'yo. Sinabi pa nga ng kausap niya, Attorney Melvin Matibag. Si Melvin Matibag talagang kausap niya? Anong wag magmalinis, attorney? Anong gusto mo palabasin? Ngayon, attorney, kung walang ang sabi doon sa balita, Minardo Guevara, iimbestigahan. Ngayon, may sinabi ba akong masama doon? Pabor nga sa'yo yan eh. Kung mapatunayan wala problema. Anong wala doon? Attorney Melvin Matibag, kayo ang nagbibigay. Attorney, balita sa TV yan, bakit mo sa akin isisisi? Anong balita sa ano? Anong hindi mo sabihin? Balita yan eh. Bakit mo ko pinagbabandaan mo na ako? Pinagbabandaan, sinabi, naka-record to. Napapatayin mo ako na isang bala ka lang. Naka-record ito. Hindi, naka-record ito. Papunta na ako police station ngayon. Wala akong ginagawa sa'yo. Kayo ang napakayabang. So, ayan ha. Ang kausap niya, sinong pangalan yung kausap niya? Kalimutan ko eh. Sino ba yung pangalan ng kausap niya? Mel Sabio. Yan. Mel Sabio. Siguro, duda ko rito, pinost ito sa social media ni Mel Sabio. No? Nagdudula lang ako.
So, hindi po tayo ang nag-expose nito. Ang nag-expose Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman